As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bagong umaga muli kaibigan, kami po ay nagagalak na makasama kayo sa umagang ito dito sa ating palatuntunang Rise and Reflect. At ngayong umaga ay magpapatuloy tayo sa ating pagsalubong sa bagong umagang ito sa pamamagitan ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang banal na salita at pananalangin. Maraming salamat din sa inyong pagsubaybay dito sa ating himpilan, ang Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ganon din po sa atin pong Facebook page. Maraming salamat sa mga kaibigan natin na patuloy na tumatangkilik sa ating himpilang ito. At para naman po sa mga bago pa lamang at hindi pa nakaka-follow, paki-follow na po and share na rin po ang atin pong link ng atin pong page. At ngayong umaga ay dadako muli tayo sa ating pagbabasa ng salita ng ating Panginoon sa aklat ng Henesis. Ngayon ay nasa kabanatang 5 tayo, talatang 1 hanggang 32 ang ating babasahin. Mula sa ang Bible Pinoy version ay pakinggan niyo po ang nakasulat. Ito ang listahan ng lahing mula kay Adam. Noong create ng Diyos ang tao, ginawa niya sila na kagaya niya. Create sila ng Diyos na lalaki at babae. Blines sila at tinawag na tao. Noong 130 taon na si Adam, naging anak niya si Seth na kagaya niya. Tapos nabuhay pa si Adam ng 800 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Namatay siya sa edad na 930. Noong 105 years old na si Seth, naging anak niya si Enos. Tapos nabuhay pa siya ng 807 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Namatay siya sa edad na 912. Noong 90 na si Enos, naging anak niya si Kenan. Tapos nabuhay pa siya ng 815 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Namatay siya sa edad na 905. Noong 70 na si Kenan, naging anak niya si Mahalalel. Tapos nabuhay pa siya ng 840 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Namatay siya sa edad na 910. Noong 65 na si Mahalalel, naging anak niya si Jared.
tapos nabuhay pa siya ng 830 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Namatay siya sa edad na 895. Noong 162 na si Jared, naging anak niya si Enoch. Tapos nabuhay pa siya ng 800 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Namatay siya sa edad na 962. Noong 65 na si Enoch, naging anak niya si Methuselah. Tapos nabuhay pa si Enoch ng 300 years kasama ang Diyos at nagkaroon siya ng iba pang mga anak. Umabot siya sa edad na 365. Namuhay siyang kasama ang Diyos, tapos bigla siyang nawala kasi kinuha siya ng Diyos. Noong 187 na si Methuselah, naging anak niya si Lamech. Nabuhay pa siya ng 782 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Namatay siya sa edad na 969. Noong 182 na si Lamech, nagkaroon siya ng anak na lalaki. Sinabi niya, "Mula sa lupang sinumpa ni Lord, ang batang ito ang magbibigay sa atin ng pahinga at mag-aalis ng lahat ng hirap natin." Kaya Noah ang pinangalan niya sa bata. Nabuhay pa si Lamech ng 595 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Namatay siya sa edad na 777. Noong 500 years old na si Noah, naging anak niya sina Shem, Ham at Japhet. Ang ating paksa, pagkatapos siya ay namatay. Ang skandalo ng Watergate noong 1970s, marami sa atin ang hindi na marahil nakakaalaala nito, ay nagsiwalat ng kriminal na aktibidad at sistematikong pag-abuso sa kapangyarihan mula sa administrasyon ng Pangulo ng Amerika noon na si Nixon. Ito ay humantong sa pag-aresto at paghatol sa 48 katao at ang pagbibitiw ng Pangulo ng Amerika. Sinira din ito ang tiwala ng publiko sa pagkapangulo sa paraang hindi pa rin malimutan ng mga mamamayan sa Amerika. Kaibigan, ng kasalanan ay kadalasang may kahihinatnan na nagtatagal sa mga saling lahi sa mga henerasyon. Ito ay totoo, lalo na tungkol sa kasalanan ni Adan at Eva. Kasama sa Genesis, Kabanatang 5 na ating binasa, ang isa sa ilang talaangkanan o genealogy o talaan ng angkan sa aklat ng Genesis. Pansinin na ang bawat talaan ng talaangkanan ay nagtatapos sa isang salita sa Hebreo, pagkatapos ay namatay siya. 8 beses, inuulit ang salitang ito. Bawat isa ay isang paalaala na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sang-ayon sa Roma Kabanatang 6, talatang 23. Ang katotohanan tungkol sa kamatayan ay isa ring magandang paalaala para sa atin ngayon. Maraming tao ang nabubuhay sa pagtanggi sa kamatayan. Kumikilos ang iba na para bang ang buhay dito lamang ang mahalaga at ang iba naman sa sobrang pagpapahalaga ay hindi matanggap ang pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Na para bang ang buhay ay hanggang dito na lamang sa lupa. Pero pakinggan mo, kaibigan, ang sinasabi ng Biblia. Sa unang Korinto, Kabanatang 15, talatang 11, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ano ang ibig sabihin? Kaibigan, sa Kristiyano, sa mga mananampalataya, ang buhay ay hindi lamang ngayon o bukas. Sa mananampalataya, ito ay magpapatuloy hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon sa panibagong langit at lupa. Ang buhay ng mananampalataya ay hindi natatapos ng kamatayan dito sa lupa. Ang ating pag-asa ay nasa ating Panginoong Hesukristo, kung paanong siya ay nabuhay na muli. Ngunit hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, ang kamatayan ay isang katotohanang haharapin natin. Ipinaalala sa atin ng banal na kasulatan sa mga awit, Kabanatang 90, talatang 12, bilangin ang ating mga araw.
Gayunpaman, ang talaangkanang ito, ang genealogy na ito ay nagbibigay ng pag-asa. Ang mga bata ay ipinanganak at umuunlad. Ang mga pamilya ay lumalago at dumarami. Kahit na bumagsak sa pagkakasala, ang mga tao ay nilikha pa rin sa wangis ng Diyos. Huwag nating kalilimutan yan, kaibigan. Ang isa pang nagbibigay sa atin ng pag-asa ay ang pagkasira sa pattern ng kamatayan kay Enoch. Sa talatang 21 hanggang 24 ay ang tala kung saan si Enoch ay kinuha ng Diyos na hindi nakaranas ng kamatayan. Wala tayong masyadong alam tungkol kay Enoch, maliban na siya ay lumakad ng tapat sa Diyos, sangayon sa talatang 24. At sa Hebreo, kabanatang 5, talatang 11 ay ganito ang nakasulat. Dahil sa pananampalataya, hindi namatay si Enoch, kundi dinala siya sa langit. Hindi na siya nakita pa dahil dinala siya ng Diyos. Ayon sa kasulatan, dinala siya dahil nalugod ang Diyos sa buhay niya. Hindi makapagbibigay lugod sa Diyos, kaibigan, ang taong walang pananampalataya, dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Ang kwento ni Enoch ay nagpapaalaala sa atin na ang kamatayan ay hindi kailangang maging pangwakas o ang pangingibabaw nito sa sangkatauhan ay ganap. Ang kamatayan, kaibigan, ay nasa ilalim ng makapangyarihang pamamahala ng Diyos at ito ay nagbunga sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Pagkatapos na ipahayag ang muling pagkabuhay ni Jesus, ipinagdiwang ni Apostol Pablo sa unang Korinto, kabanatang 15, talatang 54 at 55, ganito ang nakasulat. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan ang iyong kapangyarihan? Kaibigan, sa ating Panginoong Hesus, hindi natatapos ang buhay ng mananampalataya sa kamatayan. Magpapatuloy hanggang sa panibagong langit at panibagong lupa. Ano ang kapansin-pansin sa iyo habang binabasa mo o sinusundan mo ang pagbasa sa talaan ng mga angka na ito? Paano naiiba ang pananaw ng Kristiyano sa kamatayan sa pananaw ng sanlibutan? Ano ang epekto nito sa paraan ng iyong pamumuhay, kaibigan? Gusto kong marinig, mabasa ang inyong mga comment, ang inyong text. Maaari niyong ipadala sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At habang inyo pong ginagawa ang pagko-comment at ang inyong mga reflection, nais ko pong ihandog sa inyo ang isang makalangit na awitin na inawit ni Catherine Silvestre Agustin, Beyond the Cross. Needing strength for my journey, I knelt at the cross where Jesus once died for me. And I ask, is this the place where hope abides? And this he said to me. Beyond the cross is a tomb that is empty. You won't find me there anymore. And beyond
the tomb, to the place where his body once lay. And I cried, Lord, help me see, is there hope here for me? And this I heard him say, beyond the cross is a tomb that is empty. You won't find me there anymore. And beyond the tomb is life everlasting and hope forevermore. And beyond the cross is a tomb that is empty. You won't find me there anymore. And beyond the tomb is life everlasting and hope forevermore. And hope forevermore. Isa na namang napakagandang mensahe sa pamamagitan ng awit ang ating narinig. Kaibigan, Beyond the Cross ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At ang pagkabuhay na ito ay katiyakan para sa muling pagkabuhay na Kanyang ibibigay kung ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay mamatay. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Diyos sa panalangin. Panginoon naming Diyos, Amang Banal, bagamat natatakot kami sa posibleng sakit ng kamatayan at lungkot ng iwanan ng mahal sa buhay. Bilang mga mananampalataya, alam namin na ito ay natalo na ng sakripisyo at kamatayan ng aming Panginoong Hesus at ang Kanyang muling pagkabuhay ay katiyakan sa amin na kami rin bilang inyong mga anak at mananampalataya ay muling magkakaroon ng buhay kung kami ay dumanas ng pagkamatay. Nawa ang aming buhay sa mundo ay magbigay sa amin ng isang pag-iisip na nakatuon sa paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ng aming manunubos at Panginoong Hesus, akin pong itinataas sa inyo ang mga pasanin ng aming mga kaibigan na nakikinig. Alam niyo po ang kanilang mga kalagayan. Malapit kayo sa kanila. At nais niyo na maranasan nila ang katuwaan, kalusugan, at kagandahan ng buhay habang nag-aantay kami sa inyong malapit na pagbabalik. Kaya kung sino man po sa kanila ang nagdaranas ngayon ng karamdaman, ipinapakiusap ko po at ininadalangin na nawa sila o siya ay inyo pong pagalingin. Ang sino man sa kanila, Panginoon, na nangangailangan ng mga material na bagay, kung ito po ay makabubuti sa kanila at sang-ayon sa inyong kalooban, ipagkaloob niyo po, dakilang Diyos. Patawarin niyo rin po kami sa aming mga kasalanan. Linisin kami sa aming mga karumihan. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay dito sa ating palatuntunang Rise and Reflect. At bukas, muli ko po kayong inaanyayahan sa ganap na 4:30 ng umaga. Ang atin pong paglilingkod dito sa Adventist World Radio Manila ay nagpapasimula ng 4:00 ng madaling araw hanggang 11:00 ng gabi. Kaya subaybayan niyo po ang mga programang aming inihahandog sa inyo mga kaibigan. At bago po tayo maghiwa-hiwalay, nais po naming anyayahan kayo na i-avail ang atin pong mga libreng babasahin at ang atin pong Bible Study Guide na Explore. Ito ay libre, mapapasa inyo kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address sa atin pong mga numero sa 0917
0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Huwag po kayong lalayo, huwag niyo pong ililipat ang mga talapihitan ng inyong radyo sapagkat pagkatapos ng ilang mga awitin ay mapapakinggan natin ang salita ng buhay. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace.